Akademiko at mapanuring pagtalakay sa paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edroza Matute. May mga taong madaling mapansin dahil sa kanilang talino, ganda o kakayahan. Ngunit mayroon ding mga taong nananatiling tahimik sa isang sulok, hindi napapansin, hindi naririnig at hindi nauunawaan. Ang paglalayag bilang simbolo. Ang salitang paglalayag ay karaniwang tumutukoy sa paglalakbay sa dagat. Ngunit sa akdang ito, hindi pisikal na paglalakbay ang tinutukoy. Ito ay paglalakbay ng puso at kamalayan. Paglalakbay ng guro mula sa paghusga tungo sa pag-unawa. Mula sa pagtingin sa panlabas na anyo tungo sa pagkilala sa kalooban. At paglalakbay mula sa pagiging tagapagturo tungo sa pagiging mag-aaral. Habang lumalalim ang kanyang pagkilala sa bata, unti-unti rin siyang naglalayag patungo sa mas malalim na pag-unawa sa pagkatao. Ang puso bilang sentro ng akda. Hindi aksidenteng ginamit ng may akda ang salitang puso sa pamagat. Ang puso ay sumasagisag sa damdamin, pagkatao, kabutihan, at mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sa simula, nakita lamang ng guro ang panlabas na anyo ng bata. Napansin niya ang pagiging tahimik, pagiging kakaiba at ang kanyang kalumbayan. Ngunit habang tumatagal, natuklasan niyang higit pa rito ang pagkatao ng bata. Nakita niya ang isang pusong marunong magmahal, marunong magmalasakit, marunong magpasalamat at marunong magtiis. Ang bata bilang simbolo ng mga hindi napapansin. Mahalagang tandaan na walang pangalan ang bata sa kwento. Ito ay sapagkat kinakatawan niya ang maraming batang tahimik sa klase, walang gaanong kaibigan, hindi napipiling leader, hindi napapansin ng guro, naghahanap ng pagkilala at pagmamahal. Sa bawat silid-aralan, maaaring may isang batang katulad niya, maaaring hindi siya pinakamatalino, maaaring hindi siya pinakasikat, ngunit mayroon siyang pusong naghihintay na maunawaan. Pag-usapan naman natin ang mga isyong panlipunang nakapaloob sa akda. Una, social exclusion o pagkakait ng pakikibahagi. Makikita sa kwento na ang bata ay madalas mapag-isa. Hindi siya lubusang kabilang sa grupo ng kanyang mga kamag-aral. Sa kasalukuyan, marami pa ring batang nakararanas nito. May mga batang hindi sinasama sa pangkatang gawain, hindi kinakaibigan at hindi pinapansin. Ang ganitong karanasan ay maaaring magdulot ng kalungkutan at mababang pagtingin sa sarili. Pangalawa, stereotyping at panghuhusga. Sa simula, nakatuon ang pansin ng guro sa mga kakulangan ng bata. Ngunit ipinakita ng kwento na hindi sapat ang panlabas na anyo upang masukat ang tunay na pagkatao. Madalas tayong magkamali kapag hinuhusgahan natin ang tao batay lamang sa anyo, pananalita, estado sa buhay at unang impresyon. Pangatlong isyong panlipunan, pangangailangan ng bawat tao sa pagmamahal. Isa ito sa pinakamahalagang tema ng akda. Hindi material na bagay ang hinahanap ng bata, hindi gantimpala, hindi papuri. Ang kanyang hinahanap ay pagtanggap. Nais niyang maramdaman na siya ay mahalaga. Nais niyang maramdaman na may nagmamahal sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng simpleng pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Pang-apat, makataong edukasyon. Ipinakita ng akda na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng mga aralin. Ito ay tungkol sa pagkilala sa pagkatao ng bawat mag-aaral. Ang isang mahusay na guro ay hindi lamang nagtuturo ng leksyon, natututo rin siyang makinig, umunawa, magmalasakit at magmahal. Ang konsepto ng ang bata ang naging guro. Karaniwang paniniwala na ang guro ang nagtuturo at ang mag-aaral ang natututo. Ngunit binaliktad ito ng kwento. Sa huli, ang bata ang nagturo sa guro ng pinakamahalagang aral sa buhay. Itinuro niya ang pagpapakumbaba, pag-unawa, malasakit, pagtingin sa tao ng higit sa kanyang panlabas na anyo. Ano nga ba ang tunay na mensahe ng akda? Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang anyo, talino, yaman o katayuan sa buhay. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng puso, kalinisan ng hangarin,
kakayahang magmahal at pagiging makatao. At kung minsan, ang pinakamahalagang aral sa buhay ay nagmumula sa mga taong hindi natin inaasahang magiging guro natin.